Hindi ko akalain na ganito nakalupit yung anak ko. Cross over, tapos biglang behind the back na iwan yung kalaban. Tapos maya-maya lang ay nagtayuan kami dahil sa ginawa niya. Tapos ay sumapak na rin at sumabay sa mga kuya niya sa isang napakatinding ensayo. Ngayong araw na to guys, sumama itong si Vino sa ensayo namin. Sabi niya oras na daw para mag-ensayo din siya. Nakakatuwa naman syempre kasi at an early age ay ang dami niya ng activities. Ever ko rin naman siya pinilit mag-basketball. Yung mga kasabay niya dito sa likod is yung mga nakastayin sa atin. Galing ng iba't ibang mga lugar at ngayon naging magkaibigan na. Yes, video na to meron akong gustong i-share sa inyo. Alam nyo ba na kahit anong gawin nyo, hindi nyo mahanap sa Bible yung salitang figure it out on your own. Kung sa Tagalog naman ay diskartehan mo, alamin mo. Magtiwala ka sa sarili mo dahil walang ibang tutulong sa'yo. Nowhere in the Bible does it say to figure it all out on your own. It simply says to trust God. Yun nung na-realize ko to, gumaan yung buhay, dumali yung buhay. Hindi dahil walang problema, pero kasi nagtiwala ako kay Lord. Hindi ko na pinapagod yung sarili kong alamin yung sagot o hanapin yung solusyon. Trusting and following God is everything. Yun na yun. That's the very essence of our life. Wala nang ibang dahilan kung bakit ka nandito. Kaya kapag iniisip ko yung dating ako, ay nako, pinagod ko lang pala talaga yung sarili ko. Trusting and following God is either 0 or 100. There is no such thing as in between. Na 80% magtitiwala ako sa Lord pero 20% sa akin. Kung hindi ka all out na nagtitiwala sa Kanya, it's considered 0. It's all or nothing and it's very basic in the Bible. That is the Word of God telling us that He created us to follow. Sana maging clear sa iyo yun because the Word of God is the only thing that will never change. Kaya lang eto na si Vino, ang laki naman ng kalaban mo na. Nung tinira na medyo na ilang kaya ayun kumapos. Tawa naman ang tawa yung tatay. Maya naman siya naman yung bumantay. Alam kung paano siya lalapit. Pangalan nga pala ng kalaro ni Vino ay si Zoren. Sayang hindi pumasok Zoren. Hero ulit etong si Zoren pero hindi ulit pumasok. Sayang pero next time papasok na yan. Talagang puspusan yung ensayo ng batang to. Ang taas ng dribble mo anak, abot second floor. Dito marunong na umatras at kumukurs over na talaga. Dati kapag ganyan hinahawakan niya ng dalawang kamay pero at least ngayon hindi niya hinahawakan ng dalawang kamay. Nakakatawang medyo mas umayos na rin yung control niya sa bola. Dito naiwan niya si Zoren at nung tumira hindi rin pumasok. Ang kaming dalawa naman ni Papa ay nag-uusap sa isang tabi. Naaalala namin kung paano nga ba nag-umpisa ang Mavs. Dati akala namin dahil sa amin pero dahil pala talaga kay Lord yun. Thank you Lord dahil hindi mo kami pinabayaan. Aba at grabe humaras tong anak ko ha. Sige takbo lang ng takbo. At least nakikita ko na mas naiintindihan niya na kung paano nga ba maglaro ng basketball. Kaya lang dito naiwan ulit siya ni Zoren. Pero sayang hindi ulit pumasok. Dito guys talagang napatayo kami lahat. Cross over, behind the back. Tapos na-shoot niya yung tira niya.